Okay, live po tayo. Kasama natin ulit, classmate ko. Many years ago, 30 years ago, Dr. Benjun Calderon. Napakagaling na internist, nasa Las Vegas, Nevada for 22 years, di ba? So, balikbayan. So, maganda nga talaga experience mo doon. Pero ngayon, maganda tong topic natin sa PhilAm Seniors, pati rin yung mga may kamag-anak doon. Meron kang mahalagang payo kung para sa kalusugan nila. That's correct. Yes, Dr. Benjun. Saan ba maganda? Sabi mo maganda rito para sa kanila? Merong pros and cons. Kung ang pasyente natin o yung mga, lalo na ngayon, ang focus ko ngayon sa practice ko is senior. Lalo na yung mga PhilAm na senior natin. Sa Las Vegas. Sa Las Vegas. And marami na tayong pasyente na Pilipino na nag-iisip umuwi sa Pilipinas. No? And tinatanong nila sa akin, pwede ba akong umuwi sa Pilipinas? No? Bago sila umuwi ng Pilipinas, nagpapaalam sa akin yan. So ano bang mapapayo mo? Eh, sabi ko sa kanila, maganda siguro, lalo na kung medyo limited yung pension na nakukuha natin. No? So, mga American citizens na sila? Mga American citizen to, na who's been living sa Amerika. Kadalasan lang, takot sila na umuwi sa Pilipinas kasi baka walang mag-alaga sa kanila. Sino mag-aalaga? Magkakasya ba yung pera ko? Sino mag-aalaga sa akin? Basically, healthcare talaga. Paano kung magkasakit? Kadalasan yun ang concern nila. Saan sila pupunta dito? Okay. So, sinasabi ko lang na siguro subukan nyo sa Pilipinas. No? May i-stretch natin yung pension nyo. No? Kung may pension tayo na 1,000, 2,000 hanggang 3,000, at least mahaba na mararating yan sa Pilipinas. So, ang usual pension ng average, siguro yung PhilAm is mga $2,000 US. 2,000, yeah. And meron din ako mga pasyente na 1,000, no? May 1,000 lang. Or mas lesser pa. No? And nakakalungkot lang kasi, you have to consider yung binabayad nila na apartment nila. Sa Amerika. Sa Amerika, yung pagkain nila. At isama mo na dyan yung mga pampadala nila sa kamag-anak nila sa Pilipinas. Yung mga humihingi sa... So, kukulangin yun. Bali, depende siguro sa trabaho nila. Kaya, so, pag pang-pension, 1,000, 2,000 US, medyo gipit yun sa Amerika, lalo na kung may sakit. Medyo gipit yun. Medyo gipit yun. Siyempre, maganda na yun pag sa Amerika kasi kadalasan, kung gano'n ang pension mo, 1,000, meron kayong sinasabi nilang Medicaid. O ito, yung state subsidy. Para pang tulong doon sa panggamot nila. Pero kung medyo tumaas ka ng konti doon, kapos yun. Tapos ang konti yung... Pero sa'yo, maganda pag dito sila magre-retire, yung 1,000, 2,000 nila, siguro mga 100,000 pesos na yun dito. Napakaganda na nun. Magandang amount na yun. 100,000 dito, yes. Kasi they don't need to worry about yung kausap. Kadalasan din dyan is, of course, meron ka ng pambayad sa tutulong sa'yo, magmamaneho sa'yo, isa mo na kahit na apartment mo. May apartment ka pa dito. May apartment ka pa dito. May kausap ka pa. Tsaka isang maganda dito na kailangan ituro mo, Dr. Benjun. Actually, mga makikinig, mga PhilAm tsaka yung mga may kamag-anak din. Pag uwi nila dito, yung gastos nila sa gamot at emergency hospital, let's say, nag-Makati Med sila o nag-medical city sila dito, babayaran ng Amerika? Possible? Meron yung programa na Medicare, yung ang tawag nila, yung original Medicare. Medyo kailangan mong kumuha pa ng supplement nun, no? Para mabayaran ka. Medyo may kamahalan din yun. Another $500 yun. Para yung pinag-uusapan natin dito, ano ba yung pinaka-reasonable? Meron naman tayong tinatawag na Medicare Advantage na sinasawag. It's also a Medicare program na na-privatize, no? Na ang sinasabi nila doon, kung na-hospital pala ako sa Pilipinas, is mababayaran ko lang sa Pilipinas yung hospitalization kahit na 1 million, 2 million, 3 million yon. Basta may resibo ko, dadalhin ko back sa US, marireimburse ako kung emergency, no? Yung importante, ang usapan lang kapag meron yung sinasabi lang Medicare Advantage, ang preventative mo is sa Amerika. So, nandito sila, kanino sila magpapacheck up dito ng outpatient? Pwedeng online pa rin sa'yo? Pwede sila. Karamihan ngayon sa Amerika ng mga doktor, they do televisit na. So, ang dami kong pasyente ngayon sa Las Vegas na magte-text lang sa akin o mag-i-email lang, sabihin niya, I want consult, i-schedule namin sila doon.
Pero nasa Pilipinas Nasa sila? Pilipinas sila. Okay. So, Libre? ma-advise namin sila kung anong magandang tatanungin nila doon sa doktor nila na malapit. No? So, kung meron silang nasa Angeles sila, then etong tanungin mo doon sa doktor mo. Etong gamot na to ang pwede mong ipalit doon sa gamot na iniinom mo sa US. So, pag let's say kailangan ng operation dito sa Pilipinas, yung PhilAm, kailangan niya ng heart bypass, let's say 700,000, mura yun ang 700,000 kumpara sa milyon sa Amerika. Parang malaki ang difference, no? Kung like, aabutan kayo ng emergency dito, na-atake tayo, hopefully hindi, no? Pero kung na-atake tayo dito sa Manila, o sa Makati, o sa big city, at saka it just so happen na gumastos ka ng 2 milyon doon, i-cover ng insurance yun, doon sa Medicare Advantage Plan. No? 100% yun. Dali mo lang i-resibo sa kanila. For example, ang mga big Medicare Advantage Plan sa US is yung mga AARP, yung Humana, yung Aetna, yan yung mga big name doon. Ano? So, ang laking tulong para sa atin. Tsaka hindi rin naman lugi ang Amerika kasi mas murang binayaran nila for heart bypass here. Kaysa sa Amerika inatake, mas malaki gastos nila. Mas malaking gastos sila doon. Sa Cleveland Clinic nga, no? Napakagandang ospital na dyan. Siguro gumagastos ka ng 100,000 dyan. No? Sa ibang 100,000 US, 100,000 to 150,000. Yan ang ginagastos ng open heart. 7 million. Oo. Dito mga colonoscopy, mga 30,000, 40,000. Baka nananalangin pa yung mga insurance na sana, doon ka na ma-bypass sa Pilipinas. Dahil sa sobrang katipiran nila. So, malaking advantage, pero maraming ang PhilAms nga. Takot nga sila umuwi dito dahil nga wala nga kala nila yung sa healthcare. Yung pala pwede itong setup na naisip mo. Pwede, lalo na kung may mga emergency. Ang sinasabi nila yung emergency. Yung preventative, sa US mo ipagawa, no? And we encourage that, no? Yun nga, sana nga i-cover, in the future, i-cover nila yung mga preventative na dito sa pati check-up, pati gamot. Check-up. Pero yung gamot, pwede rin naman galing sa US, hindi? Pwede rin galing sa US. Ipinapadala namin, kaya lang doble trabaho yun. Kung makakakuha tayo ng comparable na gamot dito, na maganda rin naman, then pwede naman natin kunin dito sa Pilipinas. Okay. Gaano ba karaming seniors ang nasa Amerika? May number ka ba? Ano bang data ng PhilAm sa Amerika? Ang pinag-uusapan sa Amerika is meron tayong 4 na milyon. Kung na 4 na milyon na PhilAm, no? Eh kung sabihin mong 20% or even 15% lang, napakarami niyan. Ang senior. Sa Las Vegas alone. So mga 700,000 seniors na pwede pumunta sa Pilipinas, maganda rin dito sila gagastos. Sana, yun ang magawa sana nila, nag-enjoy pa sila, nasa kamag-anak nila, na-stretch pa nila yung mga pension na meron sila. No? Maganda mapaalam mo din, Dr. Benjun, yung mental stress ng mga PhilAms. Kasi meron din kami mga kamag-anak na PhilAms na madalas tumatawag dito na kakausap 1 hour, 2 hour. Gaano ba ka-stressful ang buhay? Isip namin dito, mas stressful dito kaysa sa Amerika. Pero sa kwento mo, parang baliktad. Well, magandang kumita sa Amerika para sa mga batang na nagtatrabaho doon. Sa umpisa, masarap kumita. Magandang kumita. Pero habang tumatagal tayo, dumadami ang gastos natin. No? May binabayaran tayong bahay, may mortgage sa bahay, meron sasakyan na binabayaran, may konting luho na syempre dyan. Pag tumatanda sa Amerika, mas malaki ang gastos. Bakit? Paki-explain. Well, habang nagkakaedad tayo, dumadami ang gastos kasi andyan na yung mga anak natin and everything, no? Pero sabi ko nga, ang stress ng buhay sa Amerika is iba kesa dito. No? Dito kasi marami kang support group. Sa Amerika, medyo limited ang support group natin. Konti yung mahihinga natin ng tulong. Paano limited ang support group? Kasi ang mga kamag-anak mo, limited. Iilan lang kamag-anak ko, ako mismo sa Amerika, iisa lang kapatid ko doon. Iisa lang pinsan ko doon. Parang gano'n, no? Mahirap makakuha ng bagong grupo. Pag nagkasakit ka, kausap ko nga lang yung isang senior na pasyente ko dito nung isang gabi, dito sa Pilipinas. Gusto niyang magpa-opera ng tuhod sa Amerika. Pero sabi ko sa kanya, sino po ang katulong niyo? Magbabantay. Pag nagbantay kayo, hindi lang doon sa operasyon, kundi sa rehab nyo. Sabi niya, wala akong kamag-anak doon. Sandali tay, baka pwede nyong i-hold yung operasyon nyo.
Kasi baka ang ikadisgrasya nyo is yung lungkot. Ano? Yung lungkot, yung pain na walang dumadalaw sa inyo. Yun ang kalaban natin doon. No? Hindi gaya dito na kahit nakapitbahay mo, pwede mong pakiusapan. Doon sa Amerika, hindi ganong sistema dyan. Ang kamag-anak mo, nagkataon lang, marami tayong Pilipinang nurses, pwede kang kausapin ng Tagalog. Pwede kang may extrang tulong, medyo may extrang merienda siguro yan. No? So, ganun ang sistema, no? And medyo stressful lang konti, lalo na sa mga senior. And again, I'm talking about the senior. Kasi, karamihan sa mga senior na yan, naiiwan lang sa bahay. Karamihan sa mga... Walang apo na binabantayan, walang anak. Natutuwa sila kung minsan, may inaalagaan silang apo, pero yung iba, iwanan sa bahay kasi yung mga anak nagtatrabaho. Magkita na lang ulit sila sa hapon. So, naiiwan sila just to watch the television. No? Sa Las Vegas, nagsusugal na lang. Well, yung iba, iniiwanan na lang sa casino. Pagkakasyahin nila yung budget nila per month to make them, to get them entertained. No? So, yun ang entertainment sa kanila. No? So, yun ang sinasabi ko, kaya medyo malungkot. Kaya pag senior, sa tingin mo, mas advantageous sa PhilAmps dito tumira? Mas maganda kung meron silang way. Kung may doon sa probinsya nila? I would even recommend sa probinsya nila. Kasi andun yung naalala nila yung mga magandang bagay doon. Pagkatapos may dumadating pa sa kanilang pension, lalo na, automatic naman yun. Malaki yung palitan pa ngayon. Malaki ng palitan ngayon. So, sulit na sulit sila. They can afford to hire a driver. They can afford to hire household help. At saka meron pa silang pang bakasyon sa mga kung anong magandang tanawin dito sa Pilipinas. Inisip namin maganda sa Amerika, ikot ka saan ba? Disneyland o saan? O yung iba, di ba maraming show sa Las Vegas? Nakakasawa din ba pag marami? Nakakasawa rin. Pero karamihan, yun ang iniisip ng mga Pilipino. Pero ang totoo nun, kadalasan doon sa mga nakikita natin na ibang senior, hindi naman lahat, is na-stuck na lang sa bahay. Kasi kahit na mga anak nila is busy doon sa mga pamilya nila at busy rin sa trabaho. No? Pag nalibre sila, siguro maybe once a year or twice a year, papasyal naman sila. No? Okay. Pero hindi ganun kadali. So, another payo naman sa mga may kamag-anak. Let's say may kamag-anak tayo sa abroad, sa Amerika o halos similar country. Ano magagawa ng mga kamag-anak dito? So, ihahanda, i-prepare. Parang naitay, uwi kayo dito, magbigay mo na lang yung kalahati ng pension. Parang ganun ba? Ano ba? Siguro pakapalan ng mukha, di ba? Alam ko kailangan nila. Siyempre, kailangan. Tulungan lang naman yun. Tulungan. Makakauwi kayo dito, tapos tutulong tayo. Ang siguro pakiusap ko lang sa mga kababayan natin na who's willing to accept and accept itong mga kamag-anak na natin nasa Amerika. And some of them, kayo na lang kamag-anak kasi wala rin silang kamag-anak sa Amerika. No? So try to help them, try to get them yung bagay. And I always tell them, try to take them to sa mga doctors nila palagi. No? Irregular check-up nyo dito sa Pilipinas kasi pag hindi ka pupunta, walang regular check-up eh. Sa Amerika, force sila every 3 months. We insist na magpakita sila every 3 to 4 months. No? Kasi that will prevent na ma-hospital sila. That will prevent yung mga cancer nila. That will prevent a lot of things. No? Yung mga, we do the more on the preventative side. We side more on the preventative side. No? Hindi gaya ng nanay ko na lang. No? Sometimes, nagpapacheck up lang yan kung mayroon siya nararamdaman. Andito nanay mo sa Pilipinas? Andito siya sa Pilipinas. Doon sa amin sa practice ko, gusto namin na nagpapacheck ka na wala kang sakit. No? Kasi pag may sakit ka na, we're trying to fix something. Tsaka ang nakakatuwa dito, kita mo kinakwento ni Dr. Benjun, sa US daw, pag hindi ma-hospital ang pasyente, may reward kayo. Ganun ba yun? May grading system ang mga doktor. May bonus kayo pag hindi ma-hospital. Kaya kami, and I'm gonna be honest, incentivize kami to take care of you. No? To prevent na ma-stroke ka. To prevent na magka-cancer ka. No? Yun ang reward sa amin yun. No? Pag hindi na hospital yung mga hawak mo sa insurance. No? Ang sa amin, pag na-stroke yun, kakausapin ka ng insurance. Kasi malulugi yung insurance kung lagi na hospital kung dito. Kung nagka-cancer yung pasyente, kakausapin ka ng insurance. Bakit pinabayaan mo to? Napapamahal yung gamutan namin.
Mas napapalaki. Imbis na preventative na colonoscopy, siguro mga $2,000 ang babayaran, no? Dito, maabos na kami ng 200,000 dahil sa chemotherapy. Complicated to go back and forth to the US and Philippines, sabi na isang PhilAm. Di ba may rules na paano, ilang months sila dito? It's kind of complicated, but you have to do your research, no? Paano naging complicated? Parang may fear sila, nakikita ko eh. It's Parang because feeling ng ibang PhilAm, pag nandun na kami nakatira, parang foreign country na tong Philippines. Parang ano ba, pwede ba to? Parang hindi na sila maka-relate na... Hindi para lahat ng Pilipino na senior. Oo. Is para itong Pilipinas, no? Merong mga senior talagang they adopted na yung buhay sa Amerika, nakabuild sila ng magandang community, kausap nila yung kapitbahay nila, may nag-golf sila o nagte-tennis, so may community sila. Hindi natin babaguhin yun. Yung malaki na rin kinikita malaki doon. Malaki nang kinikita, and that's okay with us, no? Pabaka-bakasyon lang sila dito. Ang pinag-uusapan natin, if you is struggling, no? Kung medyo, yung mga patients mo sa Las Vegas, napaka-limited, no? Baka naman pwede natin i-consider. I'm not encouraging to come here and retire completely, but meron tayong option, no? And we can talk about it again. Meron tayong option na pwede pala akong umuwi ng Pilipinas, no? Ang problema lang, you have to check with your insurance kung meron ba tayong coverage, no? At saka how long before i-cut nila kayo, no? Kasi may mga insurance yan that they will require you to go back after 6 months, no? Kasi makakat yung insurance mo, no? Sa 22 years mo bilang doktor ng mga senior sa Las Vegas, sa Amerika, ano nakikita mong problem, let's say, doon na lang sila mag-i-stay, doon sa maliit na pension nila? Na di bali na walang kausap, at least meron naman. Ano ba kinakatakot nila dito sa Philippines? Ang kinakatakot ano ba, nila, may magnanakaw o babanggain ka sa kod, di ba? Dito lang pag naglalakad ka, ingat kayo kasi walang rules dito minsan. Ang kinakatakot nila is sino mag-aalaga sa amin doon sa Pilipinas, no? Pwede ka mag-hire dito ng mga ano. Correct. But sino ang bibili ng gamot? Sino ang hindi nila alam saan bibili. Saan bibili? Anong gamot? Baka yung gamot na binibigay namin sa reseta sa Amerika, wala dito. But we have other alternative, no? Kaya importante. Marami namang gamot dito. Makausap natin yung doktor. I think it's the same. Siguro lang kung nagdadialysis ka, mas maganda siguro sa Amerika. And yun kasi siguro ang libre mga dun, special cases. Yun talagang tagilid yung katawan, doon tayo. Doon tayo. Pero may kung cancer tayo, naglalakad-lakad, may cancer mo tayo, chemo, at saka chemo, doon. I'm not gonna push you. Doon na tayo, maraming libre doon. Ang pinag-uusapan natin dito is yung capable at may lakas pa. Oo. At saka wala rin kasama sa Amerika. At wala rin kausap doon. Ayaw naman ilagay sa nursing home. Siguro mas maganda dito. Maganda. Ito ata mga patients mo. We love to go back home to visit. We're not comfortable getting sick being there. Baka wala magbabantay dito. Takot sila na mahal. The first thing na siguro ano yung fear nila sa doktor dito? Ang kadalasan, presyo ba ang fear nila? Ito straight talk, hindi ko maintindihan eh. Siguro ang kadalasan, which is yung mga sinasabi sa akin ng pasyente ko, paano kung ma-hospital kami doon, no? Paano kung magkasakit kami? Di punta tayo sa emergency room, ganun din naman kami. Walang kakilala. Wala silang kakilala na doktor na pagkakatiwalaan nila, no? So kaya nga sinasabi ko palagi, make your own research, no? Hanapin niyo doon sa isang community niyo. For example, ako from Isabela, no? So hanap ako ng isa, bago pa lang umuwi, ipagtanong ko na, sino ba yung internist? Internist muna, or family practice. Ang hanapin nila, who will be the anchor, no? Nung care nila. And I would suggest then, bago sila umuwi sa Pilipinas, dalhin nyo na po yung medical record nyo. Ano bang gamot na iniinom nyo? Ano bang mga sakit nyo para pagsalpa nyo sa Pilipinas? So, hindi yung cost ang issue nila. Hindi yung... Dito kasi, common sense, kung may ibabayad ka, kahit sinong Decampanilan doktor, makakuha mo naman, di ba? Magbabayad ka lang ng consult eh. Babayaran pa sa Amerika. Kung Medicare Advantage, babayaran pa sa Amerika yun. No? Yung Medicare na, yung sa senior na tinitingnan ko, may re-reimburse mo yun, lalo na kung mga emergency. Kung mga emergency. So,
alam ko yung mga peer ng mga pasyente ko, but I always nakita ko sa comment. I just wanna assure them na bago kayo pumunta sa isang lugar, meron kayo do sa main or do sa big city nyo, kahit na sa big city nyo, na sino yung primary care na pwede mag-handle sa inyo. Dala-dala nyo naman yung gamot. At saka I would advocate na every 3 months, don't wait for a year bago kayo magpa-check up. Yes. Kailangan every 3 months, wala kayong nararamdaman, pa-check up kayo. No? Pa-blood test kayo. No? Huwag nang maghintay na ma-stroke pa bago tayo magpa-check. One thing din daw yung maintenance medicines nila, saan nila kukunin sa Pilipinas. Well, marami naman dito sa Mercury. Marami dito. And the price is almost the same. Pero yun lang, bibili nila dito. Pero overall, mas mura pa rin. Yung ginagawa ng ibang mga pasyente ko, and again, my background, pharmacist po ako dito sa Pilipinas dati. Hindi nga lang ako nakapag-practice kasi medical school na ako. Ang pre-med mo, pharmacy. Okay. Oo. So, tinatanong ko, kinakalculate ko yung mga gamot na binibili ng pasyente. Mas mura dito. Mas mura pa rin dito sa Pilipinas. Mas mura dito. Kaya lang kasi, kuminsan naghahanap tayo ng branded. Same brand naman dito. Meron naman tayong mga generic na reliable. Maraming branded dito. Lahat ng drug company nandito naman. Kung meron tayo na branded company na decente naman, humana po tayo ng mura na alternative. Kausapin nyo yung doktor nyo. Ano bang alternative natin? Cash deposit is required in the Philippines. Yun po, dito may cash deposit. Hindi ko masasagot yun. May tama nga, may cash. Pero basically, cheaper pa rin siya dito eh. Mas mura pa rin dito kasi magkano? Ang copay sa Amerika is magkano? $20. I think hindi lang sanay. Hindi lang sanay at hindi lang sila comfortable. Kasi yung nandito, o baka yung nababalita nila na dito, baka hindi ganun ka ganda, yun ang fear nila. That's true, but I want them to talk to yung kamag-anak nila. Sino bang doktor ang pwedeng i-refer nila? At kausapin muna nila bago umalis. Kasi may mga pasyente na ako nakadialysis dito. Nakapagbabakasyon nga ng 1 buwan. Na-set up lang, na-prepare lang nila ng maayos. So hindi kahit na yung nakadialysis sa pasyente, hindi limiting factor yon. They can come here kahit na nakadialysis lang. You just have to prepare kung saan ang punta mo. Meron akong isang, ewan ko I'm being very honest. Kasi gusto natin maisip yung psychology. Sabi mo, maraming ang may mental health and depression eh. So, pag uwi ng mga ibang kamag-anak namin dito sa abroad, parang foreign country ang Philippines. Parang kabado. Ano ba meron dito? Ano ba? Safe ba ako dito? Hindi mo alam kung ano yung fear, security, food, siguro factor dito is yung ang big concern nila. Ano ba ang image ng Pilipinas doon? Hindi namin alam eh. Ang concern nila is security. And they can see fear. Yung sa security. Baka manakawan. But nandito po ako sa Pilipinas, andito pa rin yung mga kamag-anak ko, andito pa rin. Siguro ang big factor din, kuminsan ang dami lang nababasa sa news. Ako, naglalakad lang ako lagi kung saan-saan. Oo, ang dami sa news na sinabi, pinatay, hinold up. Kami naman dito, nakita naman namin, maraming barilan doon. Yun maraming barilan sa school, maraming away, maraming gulo. Basta ingat lang siguro kung saan kayo pupunta. Alam niyo yung lugar. Hindi kayo susugod sa isang lugar na hindi niyo kabisado. Yun na lang siguro ang pwede nating isipin. Parang nagkaroon ng gap, no? Maybe it's just media or pero maraming, kung magbabantay lang ng doktor dito, naku, sobra dami. There are so many sa big hospitals, lalo na kung major city ka dito, Manila, Cebu, Davao, yung mga malalaking city na may malalaking hospital na private, marami doon. Kayang-kaya nila talaga bantayan yung And I always assure them na maraming dekampanilyang, maraming magagaling na doktor. Mas magaling pa sa amin na nasa Amerika kuminsan. Ang problema lang, you really have to be the one proactively asking them na pwede ba ako magpa-regular check-up sa inyo. Every 3 months, isa-set ko na yung appointment ko sa iyo. Every 3 months. No? Sigurado papayag yun. Lang, it's just the cost eh. Yeah, it's just the cost. Pero, magkano siguro nasanay lang sila na parang biglang balik, biglang new country. Correct. Tsaka baka pag mas senior, mas kabado na. More risk averse. Diba? More risk averse, diba? Paalam kayo dun sa doktor nyo. Sabihin nyo, can I be out of the country? Just to test it. Yun ang pinakamaganda nating sana nakatulong konti. Diba, iniisip lang natin saan kayo magiging
pinakamasaya. Pwede naman pabalik-balik, okay naman. Okay? Final words, Dr. Benjun, dito sa topic na to? Siguro po, i-consider... Marami pang hindi convinced. Oo. And I understand that kahit yung mga pasyente ko, hindi pa rin convinced. Kasi maraming worry yan. But, ang pinag-uusapan lang po natin, meron tayong options. Meron tayong option na pwede pala akong umuwi. Pwede ko palang i-stretch ng konti yung extrang pera ko. No? Na mas masaya ako. Ano? And I still consider... Para maging masaya yung buhay, maging complete. It's about quality of life. Quality of life. No? I can stay sa America and be stuck in my one house and be there. Manonood na lang ng Netflix. Manonood araw-araw na lang ng TFC. Which is, there's nothing wrong with that. Pero we can, I think, have a better quality of life kung lalabas tayo. I-stretch natin yung pera natin. Okay, sige po. Sana nakatulong tong video. Thank you so much, Dr. Benjun Calderon. Uwi ka na ba bukas? Uwi na kami bukas. Makikita mo na mga patients mo doon. Kakamustahin na natin. Salamat po. Malay natin one day, makapunta tayo sa Las Vegas. Maganda yung mga shows doon. Salamat po. Salamat.